Sa mga nagdaang kabanata ay nawasak na nga ni Xiao Chen ang pamilyang Wu at pagkatapos ng lahat ng kanilang ginawa ay sinabi niya na kay Black, na umalis na sila sapagkat marami pa silang pagdadaan ng mga pagsubok bago sila makarating sa siyam na kaharian. At sa pagpapatuloy din ng kabanata bago pa man sila makaalis ay biglang may naramdaman si Black na nagbigay sa kanya ng pangamba na sabi pa nga niya na isa itong hininga ng extraterrestrial. Pinagmasdan naman agad ito ni Xiao Chen upang malaman niya kung saan ito patungo. Subalit nang maramdaman niyang patungo ito sa kanila ay kinabahan si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang lalaking ito ay papalapit sa atin ng sobrang bilis. Kaya naman napagpasyahan nilang dalawa na lumabas sa Pavilion Treasure. Agad silang nag-teleport palabas ng Treasure Pavilion upang harapin ito sa labas. Agad na nilabas ni Xiao Chen ang kanyang sinaunang abilidad nang makalabas sila. Nakahot si Black ay makikitang nagpalat na ito sa kanyang orihinal na anyo. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Black kay Xiao Chen na nandito na ito. Sa puntong ito ay hinanda na nilang dalawa ang kanilang sarili sapagkat hindi basta-basta ang nilalang na nagmula sa labas ng domain na kung tawagin nga ni Black ay extraterritory, na kagaya niya na nagmula sa labas ng mundo. Dito nga ay tuluyan na itong nakarating na kung saan inaante ito nila Xiao Chen at Black. Ang nilalang na ito ay masasabing mas malakas pa kumpara sa mundo ng mga tao at makikita ang nag-umapa na kapangyarihan nito na halos wala itong katulad sa mundo ng mga tao, at sa kasalukuyang antas ni Xiao Chen. Ramdam nga ni Xiao Chen ang kakaibang kapangyarihan nito na nakakakilabot na dahil sa presensya pa lang nito ay kaya na nito pumatay ng cultivator. Sinabi naman ng nilalang na kung ito na ba ang mundo ng espada. Napatingin din siya sa kanyang harapan dahil nakilala niya si Black. Nasabi naman ni Black kay Xiao Chen na ang isang ito ay napakalakas at isa lang ang ibig sabihin ni Black na ang nilalang na nasa kanilang harapan ay mas malakas sa kanilang dalawa. Agad naman na inutusan ng nilalang si Black na lumapit ito sa kanya. Nagulat naman si Black dahil wala siyang magawa kung hindi ang sumunod dahil kusang gumagalaw ang kanyang katawan. Kaya naman bahagyang nagtataka si Xiao Chen na kung anong nangyayari kay Black. Kaya naman dahil dito ay napilitan si Xiao Chen na gamitin ang kanyang buong lakas upang pigilan si Black. Sa puntong ito ay tumigil si Black sa paglalakad na halos hindi niya magawa na kung hindi dahil sa aura ni Xiao Chen ay maaaring hindi niya na makontrol ang kanyang sarili. Agad ngang sinabi ni Black ang dahilan na sabi pa nga niya na Xiao Chen, ang lalaking ito ay sinusubukan ako gamit ang bloodline suppression. Kaya naman dahil dito ay tinanong ng nilalang na kung sino si Xiao Chen. Subalit ibinalik lamang ni Xiao Chen ang kanyang tanong na kung sino ang nilalang. Sumagot naman agad ang nilalang na sabi pa nga niya na ako ang mabangis na hari, isa sa 4 na hari ng extraterritory. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya ang 4 na hari ng extraterritory. Napakalakas pa rin talaga ng lalaking ito kaya hindi ko makita ang lakas niya. Dagdag pa ng nilalang o ang ika-4 na hari ng extraterritory na mukhang dapat ikaw na ang bagong master nitong natitirang demonyo, tama ba? Ikinagulat naman ni Xiao Chen ang sinabi ng nilalang kaya naman sinabi niya dito na kung anong sinasabi nito. Ipinaliwanag naman ng nilalang kay Xiao Chen na ang sakam na angkan ng lobo ay matagal nang inubos ng buto ng mga patay, kung ito ay hindi isang labi, ano ito? Nagalit naman si Black sa pinagsasabi ng nilalang kaya naman agad siyang umatake dito ng walang pag-aalinlangan dahil binabastos siya ng nilalang. Subalit ang kanyang ginawang atake ay naging walang silbi na dahilan upang atakihin din siya nito. Sa simpleng pagwas-iwas lang ng kamay ng nilalang ay halos mawalan ng malay si Black. Matindi na lang ang pag-aalala ni Xiao Chen kay Black kaya naman tinanong niya ito na kung ayos lamang ba ito. Tumayo naman si Black at sabay niyang sinabi na ayos lang siya subalit baka sa kanyang hitsura na hindi basta-basta talaga ang nilalang. Nagsalita naman ang nilalang na sabi pa nga nito kay Xiao Chen na tao, hindi kita gustong patayin, ngunit kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na kawili-wili, sabihin ito sa akin kung ano ito. Agad naman na sinabi ng nilalang na kailangan kong magsagawa ka ng extraterritory formation sa mundo ng espada. Nagulat naman si Xiao Chen sa gusto ng nilalang na sabi pa nga niya na isang formation hanggang sa kabila. Kinumpirma naman ito ng nilalang na tama ang sinabi nito. Subalit nagtinginan ng dalawa na sabi pa nga ni Xiao Chen na parang may nalaman tayong napakahalaga. Alam nila Xiao Chen at Black na hindi maganda ang kalalabasan ng mundo ng mga tao kung magkataon ito na maisakatuparan ng mga nilalang ang kanilang layunin.
Agad naman na lumapit ang nilalang patungo kay Xiao Chen. At nang makalapit siya ay agad niyang sinabi kay Xiao Chen habang inaangat niya ang kanyang kamay na bibigyan kita ng sapat na lakas. Subalit tinapik lang ni Xiao Chen ang kamay ng nilalang at sabay niyang sinabi na hindi niya ito tinatanggap. Kaya naman tinanong ng nilalang si Xiao Chen na kung bakit ito tumanggi. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na dahil siya ay isang tao. Nagulat naman ang nilalang na sabi pa nga niya na kakaiba ito, paanong ang isang tao ay tatanggihan ako. Dagdag pa niya habang nagagalit na kung ganun ang kaso ay kailangan kitang patayin. Agad na inatake ng nilalang si Xiao Chen na hindi naman magawang iwasan ni Xiao Chen. Kaya naman dahil dito ay salong-salo niya ang atake ng nilalang. Na dahilan upang mag-agaw buhay si Xiao Chen sa simpleng atake lamang ng nilalang. Sinabihan naman ng nilalang si Black na mamamatay ka din kagaya niya. Agad na ginamitan ng nilalang si Black ng kanyang abilidad kaya naman dahil dito ay matindi ang pinsala ni Black. Nawalan ng malay si Black sa tindi ng pinsalang kanyang natanggap. Kaya naman agad itong bumalik sa kanyang maliit na anyo. Pinakiramdaman naman ng nilalang na kung may mga tao pa ba sa paligid. Naramdaman naman ng nilalang na may malakas na tao sa hindi kalayuan. Kaya naman agad niya itong pinuntahan upang may siguro ang kanyang misyon habang si Xiao Chen naman at Black ay wala na itong mga malay. Makalipas ang ilang mga araw sa mundo ng espada, na dito nga sa isang bahay na kung saan nandito sina Xiao Chen at Black. Dito nga sa loob ay wala pa ding malay si Xiao Chen. Maya-maya pa ay nagkaroon na siya ng malay. Kaya naman agad siyang bumangon habang hawak-hawak ang kanyang kaliwang bahaging dibdib. At nagtataka siya na kung nasaan siya. Dahan-dahan naman na nagbabukas ang pinto. At dito nga ay sinabi ni Qing Yun na sa wakas ay gising ka na. Agad na tinanong ni Xiao Chen si Qing Yun na kung dinala ba siya nito dito. Ipinaliwanag naman ni Qing Yun na matagal na kitang gustong makita, pero hindi kita mahanap, kaya inilabas ko muna lahat ng tao, pero hindi ko inaasahan na makikita kita sa stage. Napaisip naman si Xiao Chen sa nangyari sa kanila. Nasabi pa nga niya na isang casual strike lang muntik na akong patayin, kung hindi ko pinrotektahan ang puso ko sa kulang sa oras, natatakot ako. Naalala naman niya si Black na sabi pa nga niya na tama nasaan si Xiao Hei o mas kilala nating Black. Sinabi naman agad ni Qing Yun na yan ba ang itim na hayop. Nasa kabilang banda ito. Agad na tumayo si Xiao Chen at sinabi niya kay Qing Yun na dalhin mo ako doon upang makita ito. Sinamahan naman ni Qing Yun si Xiao Chen na kung nasaan si Black. Nang makita ni Xiao Chen ang kalagayan ni Black ay nag-alala siya dahil matindi ang pinsala nito. Kaya naman agad niyang sinuri si Black. At nang masuri niya ito ay nasabi na lang niya na hindi ito maari, ang lifeblood niya ay nasira. Agad na inayas ito ni Xiao Chen upang agad na gumaling si Black. Nagpatuloy ang ginawa ni Xiao Chen at unti-unting nanunumbalak ang lakas nito. Nang matapos ang ginawa ni Xiao Chen ay tuluyan ng nagising si Black. Nakita naman niya si Xiao Chen na nasa kanyang harapan at nalaman niya agad na dahil ito kay Xiao Chen kaya siya gumaling. Nahalata naman ni Xiao Chen na nag-aalala si Black kaya naman sinabihan niya ito na ayos lamang ito. Agad naman na nagpasalamat si Black na dahil kung hindi kay Xiao Chen ay maaring bawian na siya ng buhay. Tinanong naman ni Xiao Chen si Qing Yun na kung ilang araw na silang walang malay. Agad naman na sinabi ni Qing Yun na mahigit 3 araw na ang nakakalipas. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na buti na lang ay 3 araw pa lang, hindi ito malaking pagkaantala. Sinabi naman ni Qing Yun na lalabas muna siya. Nilabas naman ni Xiao Chen ang mga kayamanan na kanilang nakuha sa pamilyang Wu. Nagpatuloy ang ginagawang pagpapalabas ni Xiao Chen at lumalabas ang mga kayamanan na may mataas na kalidad sa storage ring. Namangha naman si Black sa dami nito at dahan-dahan itong pumasok sa kanyang katawan. Kaya naman agad itong inabsorb ni Black lahat upang manumbalik na ang kanyang lakas ng tuluyan. Maya-maya pa ay natapos ng maabsorb ni Black ang lahat at dahil dito ay nanambalik na ang lakas nito. Agad naman na tumayo si Black at sinabi niya kay Xiao Chen na ang lalaking iyon ay lubhang malakas, kinumpirma naman agad ito ni Xiao Chen. At sabay niyang sinabi na hindi lang ikaw dahil kahit ako ay walang kapangyarihan na matatalo ang nilalang. Dagdag pa niya na ang taong ito na tinatawag ang kanyang sarili na mabangis na hari ay talagang magsisimulang magtayo ng isang daanan patungo sa extra territory. Ano ang pinaplano ng nilalang na nagmula sa extra territory?
Ang apat na hari ng extra territory, isa lang sa kanila ang nag-iwan sa atin na walang pagtatanggol sa sandaling ito, kung ang apat na hari ay magsama-sama, gaano ito kakilakilabot? Tinanong din niya si Black na sa iyong pamana ng kaluluwa, mayroon bang anumang impormasyon tungkol sa apat na hari ng extra territory? Sinabi naman ni Black na wala naman. Pinangangambahan naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na ito ay malaking problema. Na kahit si Black ay ganun din ang kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda naman na kung saan nandito si Li Yunfei at ang nakalaban nila Xiao Chen na nilalang ang ikaapat na hari. Dito nga ay makikitang nahirapan si Li Yunfei na kalabanan ang nilalang na ito. Subalit nagawa pa din naman niyang matalo ito ngunit halos mamatay na siya. Bakas sa hitsura ni Li Yunfei na hindi basta-basta ang mga nilalang na ito na kahit siya na tinaguri ang isa sa pinakamalakas na nilalang sa mundo ng mga tao sa kasalukuyan ay halos ikamitay niya. Nasabi pa nga niya na itong lalaking ito, ang lalaking ito talaga ay nakakatakot na malakas. Agad siyang nagpakawala ng kanyang abilidad na apoy. At sinunag ang nilalang upang tuluyan na itong mabura. Napahiga na lang si Li Yunfei sa tindi ng kanyang natanggap na pinsala sa nilalang. Dagdag pa niya na napatay ko na ang isa at tatlo pa ang natitira. Ang apat na hari ng extra territory. Gusto niyong buksan ang daanan, hindi kailanman hindi ako papayag sa gusto niyong mangyari. Sa kabilang banda naman isang buwan na ang nakalipas sa Divine Sword City. Na kung saan hindi mapakali ang ama ni Feng Changer na sabi pa nga niya na ang Supreme bakit hindi pa ito bumabalik. Sinabi naman ni Feng Cheng sa kanyang ama na huminahon lamang ito. Sinabi naman ni Master Feng na wala katalagang alam sa Yang. Subalit ilang sandali pa ay bigla na lang lumitaw si Xiao Chen sa kanilang likuran na ikinagulat nila. Agad na sinabi ni Master Feng na bumalik ka na ibig sabihin ang pamilyang Wu. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na ang pamilyang Wu ay nawasak na. Agad din na nilabas ni Xiao Chen ang patak ng Changsan, at sabay niyang sinabi kay Feng Fei na magmadaling ayusin ito at ipadala ang patak ng Changsan sa Titan Tribe. Na agad naman na sinang-ayunan ni Feng Fei ang pinag-uutos ng Supreme. Tinanong naman ni Xiao Chen na kung nasaan si Chun Liu. Sinabi naman ni Feng Cheng na ang malalaki at maliliit na nozzle na iyon ay halos magpahirap sa amin hanggang sa mamatay. Umiiyak at gustong magpakamatay na hindi maibabanggit kung gaano ito kahirap. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay napangiti na lamang siya na sabi pa nga niya na ang babaeng ito talaga. Naging seryoso naman si Feng Fei at may gusto itong sabihin. Ilang sandali pa ay nagsalita na si Feng Fei na sabi pa nga niya na Supreme, bukas na ang sinaunang misteryong punso. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang sinaunang misteryosong punso, alam mo ba kung sino sa mga dakilang kapangyarihan ang umalis dito? Sinabi naman ni Feng Fei na sa pagkakataong ito ang sinaunang misteryosong punso ay kakaiba kumpara sa dati. Ayon sa alingaw-ngaw ng lihim na kayamanan, sa labas ng tiwangwang sinaunang misteryong punso, nakakalat na may malaking bilang ng mga mahiwagang lapida, mga lapida na nakaukit sa itaas ng Diyos ng militar, dalawang salita. Sa pagkakataong ito, ang baong na sinaunang libingan ay malamang na ang lugar sa alamat. Ito rin ang lihim na libingan na nagsilang sa dating dominanteng posisyon sa lugar na Wusentek. Dagdag pa niya na Supreme, kung makukuha natin ang martial god inheritance. Bahagya namang pinag-isipan ito ni Xiao Chen. At ilang sandali pa ay sinabi niya na dahil nandito na tayo, puntahan natin itong sinaunang misteryong punso at alamin. Napaisip naman si Master Feng Fei na para bang may gusto pa itong sabihin. Kaya naman tinanong ito ni Xiao Chen na kung ano ito. Sinabi naman ni Feng Fei na sa pagkakataong ito, ang 8 pamilya, hindi, ang 6 na pamilya ng Lower Zuan Domain ay magpapadala ng mga tao doon, kasabay nito, sasali rin ang 2 sekta at 3 angkan. Dagdag pa niya habang nag-aalangan na kung ganon, Supreme sigurado ka ba dito? Sa sinabi ni Feng Fei ay binigyan lamang siya ni Xiao Chen ng seryosong tingin. Kaya naman dahil dito ay agad siyang humingi ng tawad, at sabay din niyang sinabi na ang sinaunang lihim na punso ay matatagpuan hindi kalayuan sa banal na lungsod ng Espada, mula dito, aabutin ito ng halos 1 buwan. Habang naglalakad pa alis si Xiao Chen ay sinabi niya na aalis tayo bukas ng nasa oras. Tinanong naman ni Feng Cheng si Xiao Chen na sabi pa nga niya na senior, na paano naman si Chun Liu. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na ikaw na ang bahala sa kanya.
Ay oo nga pala, may grupo ng mga bata sa lumang gate, alagaan mo sila. Sumang-ayon naman ang dalawa sa sinabi ni Xiao Chen subalit baka sa kanilang mga hitsura na ginawa lang silang tagabantay sa pasaway na si Chun Liu, at hindi lang yun dahil may nadagdag pang mga bata. Makalipas nga ang ilang sandali sa Divine Sword Domain. Nasa loob nga ng kwarto nila Xiao Chen at Black ay nag-uusap silang dalawa. Sinabi nga dito ni Black kay Xiao Chen na pareho lang ba ng pangalan ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi talaga. Kung ganun ay may pinanggalingan talaga sa martial god pick ng master mo. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi niya ito alam. Nadidismaya naman si Black sa sinabi ni Xiao Chen na wala kang alam. Hindi ba't isa ka sa dating isang uri ng kataas-taasang nilalang? Sa sinabi ni Black ay nenas na dito si Xiao Chen. Kaya naman binigyan niya ito ng isang suntok sa ulo na dahilan upang tubuan ng bukol si Black na sabi pa nga ni Xiao Chen sa kanya na ikaw lang ang masyadong maraming sinabi. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen na master, noon bigla kang nawala at bumagsak ang martial god kick. Dagdag pa niya na master, buhay ka pa ba hanggang ngayon? Sa tingin ko hindi. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung ano ang tungkol sa sinaunang misteryong punso na ito. Mabilis na lumipas ang isang gabi na kung saan nakahanda na sina Xiao Chen upang umalis kasama si Feng Cheng na sabi pa nga niya dito kay Xiao Chen na senior, na kung talaga bang hindi sila magsasama ng maraming tao upang sumama sa atin. Sinabi naman ni Xiao Chen habang mabilis itong sumampa na umalis na tayo. Nang makasakay na silang lahat ay agad na tumakbo ng mabilis ang unicorn. Habang si Chun Liu naman ay gusto itong humabol kay Xiao Chen. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na hindi ka man lang bumalik para makita ako. Sinabi naman ni Master Feng Fei na Miss Chun Liu ang Supreme ay nakalayo na. Napabuntong hininga na lamang si Master Feng Fei sa ikinikilos ni Chun Liu. Tumigil naman si Chun Liu sa kanyang paghabol. At sabay niyang sinabi na Xiao Chen, ikaw ay nagbago na. Matapos niyang sabihin ito ay natigilan na lamang siya at baka sa kanyang mukha ang sobrang pagmamahal niya kay Xiao Chen. Nagpatuloy ang paglalakbay nila Xiao Chen patungo sa kanilang pupuntahan. Na kung saan sukang-suka si Black na sabi pa nga niya kay Xiao Chen, na ganito ba ang mga tao sa Divine Sword Realm? Simula nang piliin ko ang Divine Sword Realm, araw-araw akong tumatakbo sa paligid sobrang sakit. Napatingin naman siya sa itaas dahil may biglang lumitaw sa kanilang itaas. Nang makita niya ito ng lubusan ay nagtataka siya na kung ano ang bagay na nasa itaas nila. Sinabi naman ni Xiao Chen na natural na mayroong malalaking mahiwagang artifact, ngunit hindi kami nagkaroon ng pagkakataon noon. Ikinamangha naman ito ni Black. Sinabi naman ni Feng Cheng na senior, ito ang bangka ng Zaiyu clan, mukhang hindi na natin kailangang sumakay sa sirang kabayo. Narinig naman ito ng unicorn ang sinabi ni Feng Cheng. Kaya naman sinabi niya na isa akong unicorn, at hindi isang kabayo. Binatukan naman siya ni Xiao Chen at sabay nitong sinabi na sobrang cute mo. Punta naman tayo sa flying boat na kung saan nandito ang isang miyembro ng Zaiyu clan na si Kung Leng. Na masayang nilalasap ang komportableng paglalakbay habang kumakain. Nang bigla namang tumunog ang kanyang communication stone. Kaya naman agad niya itong tinignan na kung sino ang nagpadala sa kanya ng mensahe. Nasabi pa nga ni Feng Cheng sa kanya na aso nasa ilalim mo ako. Ikinagulat naman niya ito na sabi pa nga niya na Feng Cheng, huwag ka magsalita ng walang kwenta, ayoko sa pagyayabang sa lalaki. Sinabi naman ni Feng Cheng na ako ay talagang sa ilalim mo, at hindi ka humihinto sa bangka. Agad niyang pinahinto ang flying boat at sinabi niya na bumaba ito. Na agad namang mabilis na bumaba ang flying boat. Agad siyang lumabas dito at sinabihan niya si Feng Cheng na nakakainis ka talaga. Subalit sinabi lang ni Feng Cheng na sobrang bagal mo. Tinanong naman niya na kung sino ang kasama ni Feng Cheng, agad naman na sinabi ni Feng Cheng na isang casual na cultivator, pareho kami ng panlasa at sabay kaming naglalakbay. Sa sinabi ni Feng Cheng ay wala na lang masabi si Xiao Chen kaya naman hindi na siya nagsalita pa. Ikinatuwa naman ni Kung Leng na nasabi pa nga niya kay Feng Cheng na dahil pareho tayo ng panlasa sa iyo, natural kaming mabubuting magkapatid. Mahusay kung ganon, kaya ngayon ay sumakay ka na. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell.
At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Kaya naman dahil dito ay nagpatuloy na silang naglakbay sakay-sakay ng flying boat. Na kung saan pinaghandaan pa sila ng pagkain bilang isang bisita. Sinabi naman ni Feng Cheng na si Kung Leng, sa napakalaking sinaunang relic, pinadala ka ba ng iyong Zaiyu clan na mag-isa? Sinabi naman ni si Kung Leng, na alam mo rin na ang aking Zaiyu clan ay gumagawa ng mga bagay sa isang pangungusap, libre at madali, makakalabas ako, ang pangunahing dahilan ay gusto kong lumabas para magsaya, at wala akong interes sa sinaunang mga guho na ito. Nakangiti namang sinabi ni Feng Cheng na totoo naman ang style ng Zaiyu clan mo. Sinabi naman ni si Kung Leng kay Xiao Chen na ang halagang ito kapatid, dapat gusto mong lumaban para sa isang malaking pagkakataon, tama. Hindi naman agad umimik si Xiao Chen sa sinabi ni si Kung Leng. Masaya ding sinabi ni si Kung Leng sa kanila na masyado na kayong pagod sa buhay, mas maganda ang buhay kapag masaya ka. Dito na nagsalita si Xiao Chen at sinabi niya na maganda ang punto mo. Kaya naman dahil dito ay masayang nag-inuman ang tatlo habang si Xiao Chen naman ay nagpapakilala bilang isang mababang antas. Sa kabilang banda naman na kung saan ito ang Ancient Mystery Mound na gustong puntahan nila Xiao Chen at makikitang maraming tao na dito. Sinabi nga ng isang cultivator na naramdaman mo na ba ang kalungkutan na nagmumula sa loob, dagdag pa ng isa na hindi ba't ito ang Ancient Mystery Mound, tama. Habang sa kanilang likuran naman ay tahimik na pinagmamasdan silang lahat ni Liang Tianfei. Nasabi pa nga ni Liang Tianfei sa mga cultivator na isang grupo ng mga tanga. Bigla naman siyang nagulat nang may biglang nagsalita sa kanyang likuran na sabi pa nga nito na Brother Liang, matagal-tagal na ding hindi tayo nagkita. Agad niya naman itong tinignan kung sino ito at nang makita niya ito ay sinabi niya na hindi ko inaasahan na ipapadala ng pamilyang Han si Brother Han, na nasa Supreme Realm na, ilang taon na ang nakakaraan. Ang lalaking ito ay si Han Guanglin. Sinabi naman ni Han Guanglin na hindi ko nga matumbasan si Brother Liang. Dagdag pa ni Han Guanglin, na ikaw lang at ako ang nandito. Nasaan ang iba sa kanila? Sinabi naman ni Liang na hula ko ay parating na sila. Tinanong naman niya si Han Guanglin na Brother Han, ang pagkasira ng pamilya Bai at ang pamilyang Wu, at ang binata, alam mo ba? Ikinagulat naman ito ni Han Guanglin. Nasabi pa nga niya na ang pamilyang Bai at ang pamilyang Wu nasira na. Hindi ko alam iyon, ilang taon na akong nag-iisa. Ngunit kalalabas ko lang ng ilang araw na nakalipas at sumugod kaagad dito pagkalabas ko. Sinabi naman ni Liang Tianfei na Brother Han, hindi mo alam na sa Lower Zhuan Region isang binata ang biglang sumulpot at sinira ang pamilya ni Bai, tapos ang pamilya ng Wu, at nasaktan pa ang pamilya Merong. Sinabi naman ni Han Guanglin na sobrang bata pa niya at talentado, na agad kinumpirma naman ito ni Liang Tianfei. At sinabi niya na ito ang batang Sumira sa plano nating agawin ang Titan Core. Napaisip naman si Han Guanglin sa sinabi ni Liang Tianfei. Ilang sandali pa ay sinabi niya na sa kasong iyon, mayroon akong ilang mga inaasahan, dapat pumili din ng bata, tama. Sinabi lang naman ni Liang Tianfei na sino ang nakakaalam. Habang sina Xiao Chen naman ay dumating na sa lugar na gusto nilang puntahan. Pinagmasdan nila Xiao Chen ang Ancient Mystery Mound habang papalapit sila dito. Nasabi pa nga ni si Kung Leng na nandito na tayo. Agad naman na pinakiramdaman ni Xiao Chen ito upang malaman kung talaga bang ito ay nagmamula sa kanyang pinagmulan. Maya-maya pa ay ikinagulat ni Xiao Chen ito kaya naman tinanong siya ni Black na kung ano ang nangyayari. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito talaga ang amoy ng martial god kick. Dagdag pa ni Xiao Chen na itong tiwangwang na sinaunang misteryong punso, mayroon itong hindi kilalang amoy ng rurok ng martial god. At ang amoy na ito ay humahantong sa akin, nang walang karagdagang, puntahan na natin ito. Agad na sinabi ni Xiao Chen sa kanila na bumaba na tayo. Bago din sila makababa ay sinabihan ni Xiao Chen si Feng Cheng na ang aking pagkakakilanlan ay mananatiling sekreto, magbubulag-bulagan tayo. Nasinang-ayunan naman agad ito ni Feng Cheng. At agad na din silang tumalon pa baba upang puntahan na ito dahil kailangang malaman ito ni Xiao Chen. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Gilbert Vallejo, Yuki Lopez na nag-aaral sa Pampanga,
Shoutout din sa pamilyang Pascual, Kuya Mark TV. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.